Iniatras ng Justice Department ang kaso laban sa mga nanguna sa government vaccine program laban sa dengue. At nakatutok si Salima Refran. Tanga ng mga litrato ng kanilang namayapang mga anak, sumugod sa Department of Justice ang mga magulang at mga kaanak ng mga batang namatay dahil umano sa dengue. Ito ay ng kanilang mabalitaang iniatras ng DOJ ang 78 kaso ng reckless imprudence resulting to homicide laban kina dating Health Secretary at ngayon Representative Janet Garin at 2 iba pa. Gusto ko po makamit ang hustisya. Sana naman, Sekretary, maawa naman po kayo sa amin. Katulad ko po na walang consent. May mga magulang po yung mga anak na pinatay ng gobyerno. Magugunit ang kinasuhan sina Garin at mga doktor na sina Gerardo Bayugo at Maria Joyce Ducusin ang mga nanguna sa vaccination program ng gobyerno para sa kontrobersyal na bakunang Dengvaxia kontra dengue. Ito ang sinisisi sa pagkamatay ng ilan sa mga batang nabakunahan. Pero matapos i-review ng DOJ ang kaso, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa resolusyon na walang nakitang prima facie case with reasonable certainty of conviction laban sa kanila. Wala rin daw nakitang kawalan ng pag-iingat sa sinunod na proseso ng mga respondent. Dagdag pa ni Remulla sa kawalan ng malicious intent ng mga respondent, hindi sila pwedeng panagutin para sa umano'y pakikipagsabwatan at pag-aalyansa para maisagawa ang reckless imprudence. Malayo ang koneksyon doon sa resultang pagkamatay ng mga bata. No? It's very unfortunate really. Pero ang problema doon ay kailangan mong i-connecta pa din. Was this act or omission the one that resulted to the death or to the injury? That's the first basic question in all criminal prosecution. And unfortunately, we were not able to see that after a closer review. Ang mga kaanak ng mga biktima umano ng Dengvaxia nagsusumamo kay Remulla na ituloy ang kaso. Kaya maawa na po kayo, ipahintulutan nyo po na maipakita namin, makamit namin ang hustisya. The remedy may not be criminal. There could be claims of civil damages kung kanino man. We don't want to speculate, but that's the challenge for their lawyers to craft a legal strategy that may afford them some help and some succor, some kind of assistance dyan para sa compensation naman sa lahat ng paghihirap nila. Si Garin, pinagpapasalamat ang desisyon ng DOJ. We really laud DOJ for coming up with the facts. Paglilinaw ng DOJ, sina Garin, Bayugo at Ducusin na naghain ng petition for review ang sakop ng resolusyon. Pero pwede rin magpetisyon ng iba pang akusado. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.